Magandang araw mga ka-solar. So muli, nagbabalik ang inyong ka-solar, si Solarens. 6 kilowatts, no? Hybrid on and off grid na DEA inverter. At meron tayong kailangan paanda rin dito na BYD. So kung matatanong ninyo, no, ito ay may 7 kilowatts na power. So ibig sabihin, yun yung kaya niyang i-draw para i-charge yung unit na BYD car or electric vehicle. Pero itong unit natin, ang capacity niyan ay nasa 6 kilowatts lang. So mapapansin nyo, under capacity yung inverter kasi ito 7 kilowatts while yung inverter ay 6 kilowatts. Pero yan, wala namang magiging problem dyan kasi ang magiging connection natin dyan ay dito sa grid side, no? Sa grid side, ibig sabihin, kung sakaling lampasan niya at hugutin niya yung 7 kilowatts, no? Yung 1 kilowatt ay kukunin niya sa grid. So, hindi siya magkakos ng overload para dyan sa inverter. At bukod dyan, mayroon pang other load dyan na ilalagay natin, isolated dito sa load side. At hindi siya magkakaroon ng under drawing of current kasi kung makikita nyo itong ating battery nasa 300 ampere hours, no? So yung inverter kahit mag-doble yung kanyang tinatawag na peak power, no? So magiging 12 kilowatts lang yun. At ito naman merong total power or yung energy na 15 kilowatt hours. Okay, so papakita ko na sa inyo yung specs ng inverter. So ayan yung specs ng inverter natin. Nasa 6 kilowatts, no? SG04 ang model nito. At makikita nyo dyan ang maximum power input nasa 500 volts DC. At yung input current niya nasa 18 amperes. So kung imamatch natin sa solar panel amperes, yung kanyang IMP ay pasok pa o kayang-kayang saluhin ng input current nitong inverter. At low voltage lang din to kasi kung makikita nyo yung battery data, ayan, nasa 48 volts DC ang nakalagay dyan. At may maximum charging and discharging current DC na 135 amperes. So itong 6,000 watts na rated in output power ay nasa 97% ang efficiency niyan. So ibig sabihin, hindi natin kayang ibigay yung total power na 6,000 watts. So sa load side naman, ayun, kinakailangan lang natin na ma-maintain kung gusto nating i-maintain yung normal running condition niya. Pwede natin paandarin ng 80% yan, especially during brownout. Magko-communicate yan mamaya kasi ito na yung CAN port ng inverter at may CAN port din yan na kinonektahan dito. Ayan, sa battery na mismo yan. So since wala naman tayong additional battery pa para magdagdag, kaya itong ating DIP switch ay nakababa lang lahat yan. So 1, 2, 3, 4 all down. Nakababa lahat. At mapapansin nyo yung CT sensor natin. Ito, nakatap yan sa number 3 and 4. So kung magkakaroon man ng backflow ng energy flow niyan mamaya, makikita natin doon, ay dito lang natin babaliktarin. At hindi na natin kailangan pang sundin kung ano yung sinasabi doon sa manual na going to the grid, kung yun man yung arrow, direction. Dahil dito pa lang pwede natin baguhin yan. Okay, so dito sa BYD meron yung emergency shutdown dito, emergency stop. At kung sakaling gagamit tayo ng 7 kilowatts para mag-charge dito sa inverter, ang amperahe na gagamitin natin dyan kasi nagkaroon ng separate na breaker yan ay nasa 40 amperes. So
pasok na pasok yan sa 7 kilowatts, kasama na yung safety factor kasi yung 7 kilowatts divided by 230, so nasa 30 amperes, pero merong safety factor na 25%, kaya mag-additional tayo, kaya 38 amperes, pero wala naman tayong nakuha ang eksaktong 38 amperes, kaya 40 amperes ang ginamit natin dito. So mamaya itetest natin yan at papakita natin mamaya kung lalampas, at na malaman natin na ang magiging power nito ay hindi lang nakadepende dito sa mismong battery, kasi 6 kilowatts lang ang kaya niya ibigay, although subject pa yon sa 97% na efficiency. Okay, so yung kanyang connection okay na yan, meron na tayong voltahe, both DC, string 1, string 2. So magpa-power up na ako at na-test ko na yung mga continuity niyan. So isi-set ko na lang. So ayan, nag-normal na at makikita natin meron na siyang production. Ito, meron ng 2.8 na hina-harvest, no? At china-charge niya diretso sa battery. So okay na yung kanyang DC side. Ito DC side ito kasi ito yung para sa solar panel at ito yung para sa battery. So nagkakaroon na siya ng negative indicator na 2.68 kilowatts, na ibig sabihin ay china-charge na niyan yung battery. At 2.8 yung kanyang kasalukuyan na harvest ngayon. So yung voltage almost the same. Ayan 207 sa string 1, 208 sa string 2. At yung kanilang amperahe iisa lang, 6.9, 6.9. Napaka precise, no? So halos pumaparehas lang sila kanina dito sa voltahe, 208, 208. So isa lang ang orientation yan, isa lang yung kanyang pinaglalagyan, yung linya. So naghiwalay lang dun sa strings kasi 10 600 watts yan. So, medyo mababa lang muna yung ating charging current, no? Kasi nga pag tinaasan natin yan, baka naman mabigla yung sa battery. Okay, so yan, gina-charge na niya. At 55 amperes battery current. I-check natin mismo sa battery, no? Kung magmamatch, kung 69, favorite pa man din na number. So eto na mismo yung battery natin, no? Nag-communicate na yan kasi kung makikita nyo kanina naka 69%. At continuous na china-charge niya yung battery, galing na sa solar yon. At makikita nyo kanina nasa 55 amperes, no? Kailangang nakaset sa day low voltage, no? Ito yung CAN protocol na 001 para mag-communicate yung ating battery at saka inverter. Kung makikita ninyo yung individual cells niyan, 16 cells, no? 16 cells at magkakalapit lang yung voltahe. Ibig sabihin walang sumasayaw, no? Walang sumasayaw, walang malayo, walang masyadong distance, no? Yung difference kasi kung makikita ninyo nasa 0.004 lang. Ayan, no? So merong built-in active balancer yan, no? So yung 70% nito lumalabas nasa 210 ampere hours capacity. At pag nag 100 dito, ibig sabihin 300 ampere hours na dapat to. 100% yon. So dito naman ito na yung pag kinuha natin yung maximum cell, no, na charge 3.3 at yung minimum. So halos pumapantay lang kasi yung difference niya, voltage difference nasa malapit masyado, kumbaga parang insignificant kasi 2.004 lang. So merong chine-charge na power papasok sa battery, yung 2.9 na ngayon. 2.9. Ayan, pagka magiging
parallel yung ating battery. Kung ilan yung parallel natin, magpapakita rito ng icon. So kung dalawa, dalawa rin yan. Kung tatlo, tatlo. At dito, may lalabas kung ilan yung na-parallel natin. Halimbawa, dalawang 300 ampere hours, dito lalabas 600 na yan. So, yun. At magte-test na lang tayo mamaya, no? Nung BYD. Yan, te-test natin ng charging yan mamaya para maipakita natin sa inyo na hindi ma-overload ang setup na 6 kilowatts, no? Yan, 6 kilowatts inverter. So, ayan, kung mapapansin niyo, no, merong pabalik or energy backflow. Ayan, ibig sabihin lumalabas sa grid na yan dahil pinapaandar na natin ng normal. Pero kung makikita ninyo, naka-zero pa din yung dito sa load side or yung sa home load. Ano? So, gagawin natin dyan ay hindi na natin kailangan pang galawin kung ano yung direksyon ng clamp natin doon sa tapping natin sa main distribution panel. Instead, ay dito na tayo magbabago ng posisyon, ano? Dito sa may terminal na number 3 and 4. So, yung number 3 and 4 na yan, ito yan. Yung white ay number 3 at 4 ay black. Okay? So, pagpapalitin lang natin yan. Ibig sabihin, itong block na ito na number 4 pupunta sa number 3. At ganun din, yung number 3 na white, ilalagay natin sa number 4. So, para makita ninyo na magno-normalize na yung energy flow. Okay, so tingnan natin ngayon ang energy flow. Kasi nabaliktad na natin yan. Ayun. So, nawala na yung galing sa grid, no? At ito na, meron ng 381 na power. Okay? So, normal na yan. Ngayon, ang next natin na paandarin ay yung BYD. No? Para makita natin dito mamaya. Open lang yan, sir. I-charge natin ngayon yung BYD. Ito, observe natin doon. Yan o, mahaba. Luxshare. BYD. Okay. Okay, sir. May dalawa yung ano mo, sir, ano? High. Oo, dito sa malaki. High amp at saka ano. So, dito tayo sa AC. Ito. Diyan. Ano, sir? Okay, so nakapasok na siya. So, kailangan yung card. Ayan, magbe-blink. So, dapat ay may power na. Ayan, so, may kita nyo ang taso. Nasa 5.6. Ayan, 7.47 na nga. Ayan, oh. So, kumukuha sa solar, 5.8. Kumukuha din sa battery at sa Meralco. Ayan. So, nag-charge na ngayon ang BYD. Ayan, oh. Tuloy-tuloy. So, 6 kilowatts itong ating inverter. Pero makikita nyo 7.47. Hindi magkakos ng overload yan kasi naka-grid tayo. So, grid ang connection. Okay. Ano, china-charge natin to. Ito ngayon. At kung makikita nyo, continuous na nagbi-blink yung BYD charger. Ibig sabihin ay kumukuha na. So 7 kilowatts ang kinukuha niyan. At mapapansin nyo, nasa 7.48 kilowatts itong ating indicator. Ano? At merong 5 kilowatts na harvest galing sa solar panel. At 1.48 galing sa Meralco. And 1.1 galing sa battery kasi nilimit natin yung discharge current, no? Nilimit natin dahil bago pa nga lang, no? At kung mapapansin niyo 6 kilowatts lang itong ating inverter. Pero walang overload diyan kasi naka-grid ang ating connection. Okay, so medyo nag-kick in na rin yung built-in na fan. Ayan. At
maganda at tuloy-tuloy na charge niya. So, yan ang ating setup ngayon, ano, na 6 kilowatts hybrid on and off grid. At yung battery niyan ay 300 ampere hours na LiPo4 Solar Homes. JK ang BMS niyan at 10 pieces na solar panel, 3 na 600. Actually 615 watts ang bawat isa nun. So more than 6 kilowatts ang total na solar panel. At ngayon ay nasa 5.26 ang kanyang hina-harvest. Medyo mataas-taas na rin yan, no? At yung battery niya halos ma-full charge na rin. Ayan. So, pwede muna sir i-charge. Yung ano, hanggang sa, kasi 63% eh. 63%. So, yun lang mga ka-solar. Maraming salamat sa panonood. At usap ulit tayo sa susunod na video. Muli, ay inyong ka-solar, si Solarens.